kainan. Ayan. Dumating na pala yung parcel ni Kulot. At ito nga yung whistle toy. Sabi nga nila, para daw ito sa mga, ano yun, sa speech delay. Ganyan. Si Ellie kasi talaga masyadong buloy. Makakasalita lang siya kapag mga one word lang. Pero kapag mga two words, ganyan. Hindi naman ito, para sa Chinese, hindi naman hindi talaga. Iba na yung lingwahe niya. Sabi ng tatay ko, pakainin daw na bet na manok or bet ito ng baboy. Ayan. So nakakasalita naman si Kulot, ano lang talaga siya bulog. Paano kapag kakainin ni Kulot yung pakpak? Ano yun? Pwede na siya lumipad. Yung matatanda kapag kakainin daw ng puwet ng manok. O, try natin. Ilang araw kaya ito kay Kulot? Sige. Ayan. Kasi yung salita ni Kulot hindi maintindihan. Para siyang, alam mo yun, Chinese, Japanese, ganyan. Kapag mga one word kaya yun, kaya ng bukas, pagbukas, baba. Tapos, kumakanta na rin niya ng ABC song, kaso hindi mo maintindihan yung iba. Sabi niya, A, B, C, D. Basta ganun. Yung dulo hindi na maintindihan. Pero to yung ABC. Try. Tapos, nag-English na din siya. Pag sa English, kaya niya mga 2 words. Pero kapag tinuturuan mo talaga, naku, pahirapan. Pag hindi mo siya tinuruan, doon siya magsasalita. Kapag tinuruan mo siya, ang tagal niya magsalita. Kasi naglalaro pa siya, ganyan yung magagawin. Pero kapag hindi mo siya tinuruan, pupunta yan sa akin, tapos magsasalita siya. Babanggitin niya yung word. Try, oh. Oh, look. Ah. Blow na blow. Hindi ganyan. Isa pa, nagawa mo na eh. Nagawa mo na eh. Whistle na, whistle. Hindi naman pare-parehas yung development ng bata. Mga pamangkin ko ng mga 2 years old talaga. Talagang na magsalita. Siyempre, yung mga bata talaga na mabilis pick up, yung mga batang speech delay talaga. Yung at the end, makakapagsalita naman yan sa noise. Kaya don't pressure, kaya na rin sila. Kaya patuloy pa rin yung pagtuturo natin sa kanila na mahina. Diba, Ellie? Say hi!